Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Marco. Isa akong freelance photographer na mahilig maghanap ng mga lumang lugar na may kasaysayan o kababalaghan. Noong Oktubre 2023, nagpasya akong puntahan ang isang lugar na matagal ko nang naririnig mula pa noong bata pa ako. Ang Bahay na Pula sa San Ildefonso, Bulacan. Isang lugar na binalot ng tunay na trahedya, kasakiman at kasamaan ng tao. At iniwang puno ng anino na hindi na umalis kahit ilang dekada na ang lumipas. Ang kwentong ito ay hindi kathang-isip. At ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang lahat ng nangyari. Pati ang mga sandaling halos ikinawasak ng bahay na iyon ang aking isipan. Bandang 3:00 ng hapon, nang biyahe ako mula Baliwag papuntang San Ildefonso. Malayo pa lang, Boss Pau, ay ramdam ko na ang kakaibang bigat ng hangin. Ayon sa mga lokal, kahit na demolish na ang karamihan ng lumang istruktura, ay may naiwan pa rin sa lupa. May bakas pa rin ang nakaraan. At higit pa sa lahat, ay may mga nilalang na hindi na umalis. Nang makarating ako sa lugar, ay bumungad ang malawak na lupain. Sa gitna nito, ang natitirang bahagi ng lumang bahay. Mga pulang ladrilyong durog, mga sirang poste, at ang batot kahoy na dating nakasalaksak sa lupa na parang ngipin ng halimaw. Tahimik ang paligid, Boss Pau. Ngunit hindi ito ang uri ng katahimikang nagbibigay ng payapa, kundi yun bang tila may nagmamasid sa bawat hakbang mo. Dinala ko ang aking kamera, tripod at flashlight. Plano ko lang sanang magpicture, magdocument at umuwi, pero hindi iyon ang nangyari. Habang iniikot ko ang lugar, ay napansin kong kahit na walang hangin, ay may mga tuyong dahon na umiikot sa lupa. Umaandar ng paikot-ikot, parang may sariling buhay. Nagtataka ako noon, pero hindi ko na masyadong inisip. Inisip ko lang na baka epekto ng maliliit na bugso ng hangin. Lumapit ako sa natitirang bahagi ng sala ng Bahay na Pula. Nandun pa rin ang pundasyon, ang sirang bahagi ng sahig, at ilang nakasabit na piraso ng kahoy. Habang kumukuha ako ng litrato, Boss Pau, napansin kong may mahabang gasgas sa kahoy, parang marka ng kuko. Hindi kaagad ako kinabahan, pero nang makita ko ang pattern, ay doon ako kinilabutan. 3 magkakaparalel na guhit. Paulit-ulit yon. Parang may sinusulat, pero pinipigil. At nang hawakan ko ang isa sa mga luma pang poste, ay nanlamig ang palad ko. Hindi ako nagbibiro, Boss Pau. Tila mas malamig pa sa yelo. At nang ilapit ko muli ang kamay ko, ay narinig ko ang napakahinang pag-ungol. Hindi galing iyon sa hayop. Hindi rin naman galing sa paligid. Galing sa mismong kahoy. Habang naglalakad ako patungo sa bandang likuran, ay yung bahagi kung saan daw pinakamarami ang hindi nakaligtas noong panahon ng hapon, unti-unti kong naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero parang naririnig ko ang mahinang yabag ng maraming tao. Mabibilis iyon, mabibigat, parang nagtatakbuhan.
At doon ko naalala ang kwento na noong panahon ng pananakop, maraming kababaihan mula sa San Miguel, San Rafael, Bustos at mga karatigbayan ang dinala rito. Ginamit ang bahay bilang kuta. Ginawa silang bihag at walang nakalabas na hindi sugatan o hindi nangangalit ang kaluluwa. Habang papalapit ako sa pinakalikurang bahagi, mas lalo kong naramdaman ang malamig na singaw sa lupa. At nang lumingon ako sa kanan ko, ay nakita ko, Buspaw, ang isa sa pinaka nakakakilabot na detalye sa buong lugar. Sa gilid ng pader na yari sa pulang ladrilyo ay may bakat ng kamay. Maliit lang, hugis kamay ng babae. Pero ang pinaka nakakapanindig balahibo ay mukhang sariwa pa iyon. Hindi ito dapat posible. Marupok na ang mga pader. Dapat matagal nang walang bakas. Pero naroon ito at parang basa pa. Noong alas 5 na ay nagpasya akong magpahinga muna. Umupo ako sa malapit na semento. Pumikit sandali, ngunit nang buksan ko ang mata ko, doon na nagsimula ang tunay na bangungot. Sa bandang kaliwa ko, Buspaw, ay may lumitaw na babae. Hindi malinaw ang anyo niya, pero para siyang usok na may porma. Suot niya ang lumang kimonong. Pinilit isuot iyon sa mga bihag noon. Mahaba ang buhok niya, tuyot, gusot, at parang umaalon kahit walang hangin. Nakatalikod siya sa akin. Nanigas ako, Buspaw. Hindi rin ako makagalaw. Tumatalon ang puso ko na parang gusto ko nang tumakas. Hindi siya gumagalaw, pero pakiramdam ko ay alam niyang naroon ako. At nang kumurap ako, Buspaw, ay nawala siya. Pero may naiwan. Isang amoy na pamilyar sa mga nagpunta na sa bahay na pula. Ang amoy ng dugo na natuyo at tinakpan ng lupa. Alas 6 na ng gabi nang mapansin ko ang problema. Wala ng jeep, walang dumadaan at walang tao. Para bang biglang na-isolate ang buong lugar, kahit may mga bahay naman sa malayo. Naglakad na ako pabalik sa kalsada, pero paakyat pa lang ako mula sa malawak na lupain ay parang may malamig na hangin na humawak sa batok ko. Hindi ito ihip ng hangin. Hindi ito natural. Nang biglang hinila ako pababa, Buspaw, hindi ko maipapaliwanag kung paano. Pero para bang may dalawang kamay na nakadikit sa balikat ko. Pilit akong pinipihit pabalik sa bahay. Parang may ayaw na umalis ako. Parang may ayaw na may makalabas ulit. Nang makawala ako, ay dali-dali akong tumakbo pabalik sa mas maliwanag na bahagi ng lupa. Pero pagdating ko sa gitna, ay nandoon sila. Hindi lang yung babae, Buspaw. Hindi lang isang anino. Marami silang anyo. Mga aninong walang muka. Nakaluhod, nakayuko, parang inuulit ang pighati ng araw-araw nilang pagdurusa. At sa bandang gitna nila ay isang aninong mas matangkad, mas malinaw, suot ang lumang uniforme ng sundalong Hapon. Hindi sila naglalakad, hindi gumagalaw, at nakatingin lang sa akin. Hindi ko alam kung anong itsura niya, pero ramdam ko ang sobrang galit. Yung galit na parang sinisisi kung bakit ako naroon. Naglakad ito nang hindi gumagalaw ang paa. Umuusad siya ng dahan-dahan.
diretso sa akin. At nang maramdaman kong papalapit siya ng papalapit, ay doon ko narinig ang pinakamalalim na boses na narinig ko sa buong buhay ko. Hindi galing sa bibig niya, kundi galing sa paligid. Huwag ka nang bumalik. At bigla akong nawalan ng malay. Nagising ako sa gilid ng kalsada. Madilim na, Buspaw. Wala ang gamit ko maliban sa cellphone ko. Wala ang tripod, wala ang camera, at wala ang backpack. Akala ko ay ninakaw. Pero nang nagpunta ako sa barangay kinabukasan para i-report, ang sabi nila, Sir, hindi kayo pumasok doon kagabi. Nakita po kayo ng tanod na parang naglalakad papalayo. Mag-isa at tulala. hindi sila naniniwalang pumasok ako sa loob, Buspaw. Pero ang pinaka nakakakilabot, nang buksan ko ang gallery ng cellphone ko, ay may 3 litrato, Buspaw. Mga blurred, pero malinaw ang outline. Isang babae, nakatingin diretso sa kamera. Isang pulang pader, may sariwang marka ng kuko. At ang ikatlo ay isang lalaki na parang sundalo, nakatayo sa likuran ko. Pero hindi ako nagpicture ng kahit ano gamit ang cellphone ko. Hindi ko rin makita ang muka ko sa refleksyon ng bubog na bakas ng flash. Parang hindi ako ang nag-click. Simula nung gabing iyon, hanggang ngayon, tuwing 6:00 ng gabi, nararamdaman ko ang malamig na kamay sa balikat ko. At minsan pa, sa panaginip ko, ay bumabalik ako sa bahay na pula. At doon, ay nakikita ko silang lahat. Hindi umiiyak, hindi humihingi ng tulong. Nagmamasid lang, at naghihintay. At alam kong may gustong sabihin sa akin ang lugar na iyon. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa handang marinig. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.